Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Mahalaga pong maglingkod sa Panginoon dahil whenever we serve God, it is a proof. Sabihin, proof. Yung mas malakas po, proof. Yung may F po na lumalabas. Proof. Apo, that we love God. Ito po ay patunay na mahal natin ang Diyos. Sister, anong kinaibahan nandun sa una na nire-recognize mo na ang Panginoon ay ang Panginoon ng iyong buhay? Kasi po, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi. May mga alipin na kayang paglingkuran ng kanilang Panginoon pero hindi nila mahal yung kanilang Panginoon. May mga slave noong unang panahon, oo, sinusunod nila, pinagsisilbihan nila yung kanilang amo pero hindi sila nagmamahal sa kanilang Panginoon. Kaya ang dating, kung ano ang sabihin sa kanila, yun lang yung kanilang ginagawa. Wala na. Paano papasok po yung number 2, Sister Abby? Paano po papasok yung when we serve God, it is a proof that we love God. Tayo po, marami tayong roles sa buhay. Sabihin natin roles. Ano yung roles na yan? Cheese roll, bread roll. Hindi ba? Hindi ba? Ito ay mga, ano nga pong role sa Tagalog? No? Hindi po role. Roles. Parang halimbawa, actor. Role. One word. English. Mga ganap, mga duty. Example, marami tayong roles. May ilan po sa inyo? Nanay. Maliban sa nanay, kayo rin po'y kapatid. Maliban sa kapatid at nanay, kayo rin po'y anak ng inyong mga magulang. Tapos, kayo rin ay empleyado ng inyong kumpanya. O kaya po'y kayo'y mabuting kaibigan sa iyong mga kaibigan. No. Marami tayong roles na ginagampanan. At sa dami-dami noon, halos nauubos yung ating panahon. Amen po ba? Turo naman po ni Lord sa gospel natin sa darating po na linggo, when we love other people, pag tayo nagmamahal sa ating kapwa, pag tayo naglilingkod sa ating kapwa, naglilingkod na rin tayo sa Diyos. Tama po ba? Pero, ano ang kaibahan nito doon sa number 2? When we serve God, it is a proof that we love God. Yung mga roles na ating ginagampanan, mula nung tayo ay isinilang hanggang ngayon, lalo na po ng mga panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon, habang tayo naglilingkod sa ating pamilya, naglilingkod sa ating kapwa, nagiging mabuting kaibigan, yan po yung paglilingkod na sa Diyos. Kasi natin ang ating kapwa. Ang proof po na mahal natin ang Diyos ay ito. Sa kabila ng marami nating roles sa buhay, maraming gampanin sa buhay na paglilingkod sa ating kapwa, kayo po mga kapatid, pinili ninyong maglingkod pa directly kay Yahweh El Shaddai. Maliban sa magiging mabuting ina, kayo po ay tumanggap ng tungkulin sa gawain ng Panginoon. Kayo ay naging choir, kayo ay naging coordinator, assistant coordinator, secretary treasurer, kayo po ay isa sa mga katuwang ng Panginoon sa kanyang gawain, dumagdag doon sa inyong mga roles na ginagampanan. Yung ating pong mga ibang gampanin o roles po sa buhay, nakafocus po ito sa ating kapwa. Nanay sa kapwa, nanay sa anak, pagiging kaibigan sa ating kaibigan, sa pagiging asawa sa inyong asawa, paglilingkod sa kanila. Pero kayo pong mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, kayo mga manggagawa po ni Yahweh El Shaddai, you choose na gumawa pa ng piliin pa yung mile, ika nga po nung pinili niyo po pong paglingkuran directly ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-volunteer po ng inyong sarili para sa kanyang gawain. Ito po'y tatak na talagang mahal na mahal niyo ang Diyos. Ito po ay palatandaan, hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat na nakakakita sa inyo na talagang lubos kayong nagmamahal sa Diyos.
Pag ako po nakakita ng mga workers, lalo na po kayo, pag ako po nakakapunta sa inyong gawain, lagi ko pong nababanggit sa aking sarili at laging napapaisip pag ako po'y umuwi na sa biyahe. Sabi ko, yung pagmamahal ng mga taong ito kay Lord, no? Di ko alam kung anong ginawa nila nung buong araw, baka napagod sila sa sobrang dami nilang ginagawa, pero pag oras ng gawain talaga at ginagampanan nila yung kanilang tungkulin. Di nila hinahayaan na mapabayaan yung gawain nila sa lugar nila. And para po sa akin na paiba-iba po ng lugar na pinupuntahan, ito po yung nakaka-inspire po sa akin na patuloy din pong mag-share ng gospel ng Panginoon. No po? Dahil marami po ako nakikita ng mga katulad po ninyo na handang mag-alay pa ng extra hours, extra effort, gumising na maaga para sa meeting na ito, para mapabuti yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ito po'y patunay na mahal natin ang Diyos, na mahal ninyo ang Diyos, dahil handa kayong gumawa ng extra effort pa. Di ba po yan po yung turo ng ating punong lingkod? Ang extra effort, dagdag na pamamaraan para makapaglingkod sa Panginoon bilang isang manggagawa niya sa kanyang gawain. Yan po ay patunay na talagang mahal na mahal mo ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, alam ko na mahal mo ang Diyos. Oh? Palakpakan po natin si Yahweh El-Shaddai. To support this stand, mga kapatid, sabi po di ba sa Matthew chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey my commandments. Kung mahal mo ang Diyos, kung mahal natin ang Diyos, susundin natin siya. Susundin natin ang kanyang utos, tayo maglilingkod sa kanya. Pangatlo po mga kapatid, na kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, whenever we serve God or when we serve God, ito po ay bagong pamamaraan, ibang pamamaraan ng pagsasabi sa Panginoon na, Lord, wala kong ibang inaasahan kundi ikaw lang. Paano po ito nagiging pamamaraan para magsabing, oh Lord, wala akong ibang inaasahan kundi ikaw? Para po sa inyo, sa ating lahat na manggagawa ng Panginoon. Di ba po, ang pagtanggap natin ng tungkulin sa Panginoon ay ika nga po'y ang ating extra effort pa para mapatunayan ating mahal natin ang Diyos. Siyempre, pag kumuha tayo ng extra effort at extra gawain, yung oras natin mauubos na. Hindi po ba? Busy na tayo sa ating pamilya. May mga oportunidad na dadaan sa ating buhay na dahil sa ating tungkulin gawa sa Panginoon, hindi natin makukuha o hindi natin tatanggapin itong mga opportunity na ito. O hindi natin, sabi nga, example, no po, nung ako po ay hindi pa po nasa gawain. Ako po yung nag-work bilang call center agent. At doon po sa simula nung aking pagtatrabaho, sabi po ng aking supervisor na during performance evaluation, sabi niya maganda naman daw po yung aking performance. At kung pagpapatuloy ko po yung pagtatrabaho ko sa ganitong performance, na po, hindi malabong mabilis po akong mapopromote. Opportunity, maganda, hindi po ba? Pag ako na-promote, mas malaki agad sweldo ko noon. Wala pa po akong 5 months noon. Nasa 3 months pa lang po ako doon sa trabaho ko na iyon. Tapos ganun agad yung ibubungad nung supervisor. Siyempre, sino ba naman di ma-motivate magtrabaho? Pero, nung panahon din po na iyon, yun din po yung panahon na tinanggap ko yung panawagan ng Diyos para maglingkod sa Kanya. So, ang nangyari, bye-bye work, bye-bye promotion, hello gawain. Sa mata ng iba, ito ay malaking sayang sa buhay ko. Bakit? Maganda yung future ko. Promotion ay nag-aabang sa akin dun eh.
Tapos pupunta kayo sa gawain na hindi naman talagang, kung makukonsidera, hindi naman ito trabaho, ito yung volunteer work. Di ba? So wala kang sahod dito. Ito yung mura lang sa pagmamahal mo sa Panginoon. So madaling sabi mga kapatid, yung magandang future na offer sa akin ng trabaho na yun, itinabi ko, niyakap ko ang Panginoon. Tinanggap ko yung extra effort na tungkulin. Pero ito po yung kagandahan mga kapatid. Pag ang isang tao nagsimulang maglingkod sa Panginoon, ito po ay pagsasabi na, Lord, yung plano ko sa buhay, kung ano man yung ginawa ko o hinanda kong plano para sa sarili ko, isasantabi ko ito para sa kung ano yung plano mo para sa buhay ko. So madaling sabi, nung na-experience ko po yun, naglingkod po ako kay Lord, no? Meron po akong year plan nung ako po ay wala pa po sa gawain ng Panginoon. Dapat by 25, kahit nakapag-travel na ako. Nung ako ay nagtatrabaho, ito po nasa isip ko, by 25, dapat meron na nakapag-travel na ako. Before 30, dapat pag 30, may sarili na kaming bahay nila mama at papa kasi nangungupahan na po kami. Alam niyo po yung nangyari? Nung ako po ay nagpaubaya sa gawain ng Panginoon, ipinagkatiwala ko po yung buhay ko sa gawain ng Panginoon. Ako ng Panginoon ng mission sa Australia nung ako po ay 23 years old. 2 years bago pa po ako mag-25. Tapos, yung bahay po namin tinitirahan ngayon, nakalipat po kami doon nung ako ay 27 years old. 3 years bago po ako mag-30. Lahat ng plano ko po noon, no? Yung plano ko para sa akin, ginawa ng Panginoon, ibinagkaloob niya bago pa po dumating yung plano, yung deadline ko para sa akin. Ito po yung pagpapakita mga kapatid na pag niyakap mo yung buong tungkulin bilang isang manggagawa ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung plano natin na para sa atin ay maganda na, kaya pa ng Panginoon na gawing mas maganda. No po?